Good morning guys! Welcome to Jill and Can. Today ay Friday at tayo ay may gagawin ngayong 5 AM. So tumawag na ang ating driving instructor dahil meron tayong driving lesson or pinaka last day ng ating review. At pagkatapos nun ay road test na tayo guys. So ito yung pinakamaagang gising ko kasi 4:30 or 4 o'clock nag-a-alarm na ako. Tapos ngayon 5 o'clock yung appointment. Sobrang aga. Dati 5:30 pa lang. Yun pinaka ano ko yun. Alarm. Pagpapasok sa umaga sa school or sa work. Pero ngayon 5 o'clock yung appointment namin. So 5:02 na. Nasa baba na siya. See you guys. So wish me luck guys. Na makapasa tayo sa driving lesson for today or sa road test dahil nga kailangan nating mag-drive para sa work na napakalayo. Ginusto natin to kaya kailangan ipasa natin. So wala na ayos-ayos. Guys, dito tayo. So, nag-start na ang ating practice driving. This is the last day. 3 hours kaming nagda-drive from 5 to 8 AM. Kaya napakaliwanag pa ngayon or sunrise pa. At hybrid ang ginagamit naming kotse. At eto nga guys, break namin. Mamaya ay drive ulit. Tapos diretso road test ng 8:15. Sad to say guys, hindi po ako nakapasa sa road test na ito. So nakakalungkot talaga kasi bayad na naman tayo. The next day, the next day, the next day. Don't stop. No stop. Slowly. Center first. Okay. Don't go over the top. Slowly. Use the brake. Bumpy, right? That's why slowly. Okay. Yes, we passed. Guys, after 2 takes, nakapasa na rin tayo. So, nag-start kami 5 AM up to 8. Nagpa-practice kami mag-final practice doon sa mismong route kung saan yung dadaan. So, 5 to 8. Ang aga-aga ko nagising. So, 4 o'clock nag-a-alarm ako. Pero 4:30, hindi pa ako masyadong mabangon. Mga 4:47 ako bumangon. So, mabilisan lang. Eto, wala na tayong, alam nyo na, wala na, okay lang yun. Sa kotse lang naman tayo. Tsaka sa vlog. So, napakasaya guys talaga ng feeling na finally ay makakapag-drive na ako on my own. Pero hindi pa tayo papayagan ni Sir Chris. Tignan natin kung kailan ako papayagan. So, 5 to 8 nagpa-practice kami. Tapos, by 8 kasi open nung registry. Nagpunta ako doon, nagbayad ako para sa road test. At ang binayaran ko ay $124 dahil credit card yung ginamit ko, may additional siya. So, naging $129 yung binayaran ko for the road test. Tapos, by 8:50 nakaschedule. So, 8 o'clock yun. 8:50, nag-antay na kami sa kotse. At dumating na yung aking examiner. So, yung examiner ay white siya. So, siya rin yung examiner ko on the first road test ko. At sa pangalawa, siya pa din. I think siya din yung examiner ng husband ko. At, ayun nga, ang nangyari, tuloy-tuloy lang, medyo kinakabahan. Pero ang score ko ay may -20 ako. Pero okay lang. Compared sa first na nangyari sa akin. Kikwento ko sa inyo ano ba yung nangyari doon. Yun ang ating achievement or highlight for the day ay meron na tayong driver's license na class 7. Yun lang guys, papasok muna ako dahil meron akong work mamaya doon sa malayo sa St. Albert. See you later guys. Next day, the next day, the next day. Hello guys! Welcome to Jill in Can. So it's been a long time na hindi ako nakapag-update about my driving. Kung ano na nangyari nang nabagsak tayo ng ating first
mistake. Napakasad talaga nun guys. Umuwi ako sa bahay announcing to my husband na I failed the road test. Kaya ngayon ay talagang nung pagkatapos nun ay sabi ko sa kanya, hindi ko muna gagamitin ang sasakyan natin. Siguro kasi nalilito pa ako sa mga, magkaiba kasi yung sasakyan namin tsaka yung ginagamit ko for driving lesson tsaka road test, no? I mean, the driving lesson at yung road test, isang kotse lang yon. Pero syempre, kapag umuwi ako sa bahay, sabihin ng asawa ko, oh, mag-practice ka mag-drive. So, gagamitin ko tong sasakyan namin, pero iba naman yung mga features niya kasi iba. So, baka nalilito ko sa mga pagpindot, pagtapak ng mga speed, yung mga ganyan, pag-accelerate. So, kailangan masanay ako kung ano yung sasakyan na gagamitin ko for the road test. So, magkano ba guys ang nagastos ko sa pag-aaral ng driving dito sa Canada? So, ang bayad namin per session is $120 per session, and per session is 2 hours. So, last year, nag-aral na po ako ng driving dito. Although, back in the Philippines po, ay matagal na po akong nagdadrive. Mga 10 years na din akong nagdadrive. Kahit saan yan, ay nagdadrive po ako. Pero, kailangan kong pag-aralan yung mga rules dito, yung mga, kung paano yung mga speed nila, paano sumunod, yung mga left turn, nakakaiba. So, kailangan nating aralin yun guys. At saka dito, pag brake, malayo pa lang, nagbe-brake ka na. Sa Pilipinas, ganun kalapit, saka mo pa lang ibe-brake. I understand na din, although hindi ko pa na-experience yung winter driving dito. Pero, parang same principle applies na dahil nga pag winter madulas yung kalsada. Parang malayo pa lang, kailangan mo na talagang mag-brake. So, dito naman, dahil nga ang speed mo from 80 or 100, talagang naka-maintain yun, dapat ganon. Pero actually, yung mga iba, more than the maximum speed limit yung ginagawa nila. So, ayun, tignan na lang natin kung ano talaga, no? Kung mahuhuli ba tayo pag nag-maximum tayo. So, nung lumampas tayo ng maximum speed limit. So, ang binabayad ko nga pala sa sa pag-instructor ko is $120 per 2 hours per session. So, meron tayong 4 or 5 sessions. So, last year, naka 5 sessions na ako. Pero sabi sa akin kasi after nun is, I need to have more sessions with my driving instructor. Kaya lang, I have to go to work na dahil syempre natapos na yung time ko for driving lesson. Tapos, kailangan ko nang mag-work ng summer camp last year. Kaya nawalan na ako ng time. So, dahil back to school din, ay wala rin tayong time para mag-aral ng driving. Tas nag-work pa tayo, diba? So, ngayon naman, nag-graduate na ako guys, ay talagang finocus ko ang pagdadriving for, simula nung nag-stop na akong mag-school, ay driving lesson naman yung inaaral ko. At naka 4 sessions ako, 4 days. Ibig sabihin natin to 2 hours per session. Naka 4 days ako, and then, ang aking driving instructor ay confident na siya guys na isabak ako sa road test. So, sabi ng asawa ko, once sinabihan ka niya na you can go on road test, it means na confident na talaga siya sa'yo. Naniniwala siya na makakapasa ka na. Ayun guys. So, ang nangyari ay yun. So, parang sad to say, hindi nga ako nakapasa, and I feel sad talaga sa aking driving instructor. Baka hindi siya masaya. Pero sabi pa nga niya, sa month na ito, ikaw lang yung nag-student ko na nag-fail ng driving. Ayun. So, try natin next month, next time, after this. So, hindi naman mga tatagal magda-driving, magro-road test din agad talaga ako. Kasi hinahabol ko yung panahon para sa aking full-time job ay makapag-drive na talaga ako. So, napaka-importante dahil sobrang layo ng aking work. At, so ngayon nga, naka 4 sessions din ako. Tapos, yung 4-day session ako sa kanya. Tapos,
On the 5th day, eto na yung 5 to 8, that's 3 hours. So, yung bayad ng kotse doon, kasama ginamit yung kotse for the driving, the road test is $300. Ang laki, no? So, $300 yun, guys. Tapos, yung binayad ko sa registry, kung sino yung magbibigay para sa examiner, no, is $124 or $129 kasi credit card yung ginamit, may additional charges. So, from last year hanggang ngayon, yung total na nagastos ko for the whole driving lesson and road test ngayon, kasama yung pangalawang road test. So, dahil bumagsak ako sa first road test ko, sa pangalawang road test, hindi na kami nag-review ng mahaba na ilang days ulit. So, nag 3 hours ulit ako, plus the registry cost, no? So, ang total nun ay nasa 1,600 or 1,700. If this is correct. So, basta ganon, more or less, no? That also includes na yung last year. Sinama ko na yung last year na $600. So, ngayon may $600 ulit plus yung mga additional na registry fee, tapos yung sa review na 300. So, ganyan, dalawang 300 yun, guys, kasi yung 3 hours na final day, no, ay yun yung binayad natin. Yun yung binayaran natin. So, talagang malupit dito, guys. Pero pag nakapasa ka naman, ay talagang success na success. I feel mo talaga na hindi mo pa feel mo talagang maging magaling kang mag-drive. Pero once magkaroon kayo ng driver's license, talagang ang sarap ng feeling na pwede ka nang, alam mo yon, pwede ka nang makalakbay kahit saan dito, kahit nakakatakot, nakakaligaw. Maraming rules pa din na kailangan i-memorize, kailangan i-practice yung kanilang mga ways how to drive dito, no? Although sabi nila mas madali nga dito kasi mas malaki yung kalsada, pero guys, sanay ako sa mga maliliit na kalsada. Doon ko pinractice yung sarili ko, like nung nakatira kami sa Pasig, no, back in the Philippines, sabi ng asawa ng friend ko, nung nagsisimula lang din siya, medyo ako nagsisimula din, pero hindi na masyado. Pero anyway, sinabi nga niya na kapag kasya yung tricycle doon sa nalusutan ng tricycle, kaya mo rin yon. So, kung kotse ka lang naman, kaya mo yon. So, noon, naghahatid sundo ako ng mga kids ko, tapos sa maliliit na kalsada, may mga tricycle sa kaliwat kanan, sa harap, sa likod, may motor, kung ano man yun, no? So, ayun, kaya natin. Yun, so dito naman, guys, kakaiba din. Sa Philippines talagang may traffic dahil sa volume ng mga sasakyan. Dito hindi masyadong marami, maraming volume dito, pero malalaki nga yung mga kalsada. But ang nagko-cause talaga ng traffic dito pag nagkaroon ng mga accident, yan talaga grabe. Parang makakita ka talaga ng mga nag-crash yung mga sasakyan, yun yung mga kaya nagkakaroon ng traffic dito. So kaya talagang everyday sa biyahe ay talagang grabe yung kinakabahan ka. But syempre, lakasan natin yung loob natin. Tapos more prayers talaga na maging safe yung ating pagdadrive dito sa Canada. Especially dito na ang binabiyahe ko ay dalawang highway ang aking dinadaanan. Yung Anthony Henday, if you know that, kung mga taga Edmonton, Alberta po kayo, if you know that, Anthony Henday, talagang sobrang traffic. First day ko sa work, hindi pa ako nagdadrive, part-time pa lang ako nun, guys, ay na-late ako ng 30 minutes, naka-Uber ako kasi merong fire doon somewhere, hindi ko alam kung saan yon, pero kinlose sila yung part of the highway, tapos nag-iba kami ng route. So, na-late kami kasi talagang na-traffic ako yon. So, first day. Pero buti, understanding naman yung work ko dahil alam naman nila na talagang traffic din. At pag kami nangyari ito, yun talaga yung magkukos ng delay sa sa kalsada. Ayun. So, ayun. But anyway, I'm so happy na after 2 takes ay nakapasa na nga tayo. Nung una talagang napaka-sad kasi iniisip ko hanggang ilang takes kaya ako magti-take ng road test. Nakakapanghina din. So I feel
yung mga iba na second time, third time, fourth time nang nagtitake ng road test pero hindi pa rin nakakapasa. So, just practice lang kayo. Practice lang kayo guys. Makukuha nyo din yan. Tapos pala, yung aking driving instructor, shout out to you, Mr. John Pak, sa National Driving Institute. Yan, dito sa Edmonton, Alberta. So, he's an old man, pero napakagaling pa din niya. You're the best instructor. So, he is actually a Korean and he watches my vlogs even though he don't understand this vlog because I speak in Tagalog, in Filipino. But because of you, I hope you will be able to watch this video, and I'm so happy that I passed that road test, and thanks to you, you're the best. So, marami po siya mga clients na Filipino. So, talagang pagkatapos ko or before me, meron kami mga sinusunod ng mga Filipino who's na susunod sa akin, or yung nauna ay halos lahat Filipino yung mga nag-clients niya, no? And kung ano yung ni-review nyo na road, ayun mismo yung dadaanan nyo for the road test. Yan. So, dito po yan sa Edmonton, Alberta. Ayan. So, yung asawa ko din, sa kanya din nag-aral ng driving lesson. At one take lang syempre si husband. Ayun. So, marami na rin nagtatanong sa akin guys about my driving instructor. Kung ano yung contact number niya, just send me a message below. Yan. So, kahit syempre, it's all for lang guys, para lang makatulong tayo sa ating mga gusto makapasa sa road test na yan. Yun lang guys. At kung meron kayong comments and suggestion, please don't forget to leave them down below kung ano masabi nyo sa ating driving experience dito. At kung ilang takes ba kayo dito sa Canada bago nagkaroon ng ng driver's license. Yan. So, kung hindi pa kayo nakako ng driving or driver's license, huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Darating din po yan. Tuloy-tuloy lang ang ating pagre-review at kukuha din natin ng driver's license na yan dito sa Canada. So, yun lang guys. And thank you for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And see you in my next vlog. Bye!